Ano po ang spiritualidad ni San Jose? Kahit na hindi sa kanya, si Jesus, tinanggap niya, siyang tumayong ama, inampon niya, inalagaan niya ng mabuti ang ating Panginoong Hesukristo. So meron mga bagay sa ating buhay, hindi naman natin pinili, pero yan ay pinagkaloob ng Diyos, yan ay grasya pa rin. Yakapin niyo po, alagaan niyo, mahalin niyo ng mabuti, at makikita niyo mas marami pang pagpapala, bendisyon, at milagro ang matatanggap ninyo. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa mag-asawa. Ito pong lalaki, tahimik lang, napakabait. Pero ito pong babae, ugali na bungangera. Nager siya. Sa araw-araw na pagsasama po na mag-asawang ito, talagang kawawa ito pong lalaki. Lahat na lang po napapansin ng babae. Araw-gabi, sasalita, ninanag, kung ano-ano ang sinasabi. Para magkaroon lang po ng kapayapaan itong lalaki. Dahil po magsasaka siya, maalis siya sa bahay, pupunta po siya sa bukid. Meron po siyang alagang kabayo. Doon po talaga siya nakakaranas ng katahimikan. Kasi buti pa yung kabayo, hindi siya pinagsasabihan, hindi po nager yung kabayo. Kaya lang, isang araw, biglang dumating po yung misis, pinaghahatid, nagdadala po ng pagkain dito sa mister niya. Habang nandun po sa bukid, kasama yung kabayo, ito pong mister, yung misis, nagumpisa na naman na magsalita, kung ano-ano na naman ang sinasabi sa kanyang asawa. Hanggang tumataas yung kanyang boses, lumalakas, kanyang pagsasalita. Alam niyo po nangyari? Nabulabog po. Nabigla yung kabayo kasi first time po na makarinig nung kabayo ng napakaingay dun sa lugar na yon. Dahil po sa pagkabigla, shock nung kabayo dun sa ingay, nagwala, naglulundag, nagsipa-sipa. Natamaan po yung misis. Tumilapon po siya. At kasawiang palad, namatay siya. Nung pong nasa bahay na, nilagay na sa kabaong, pinatawag yung pari para panalangin, pagmisa, yung patay, yung misis nitong lalaki. Dumating po yung pari, nakita niya, may napansin siyang kakaiba. Dahil yung pong mga tao na bumibisita doon sa patay, titignan muna yung babae at pagkatapos pupuntahan po yung mister, nakikipagdalamhati, nagbibigay po ng condolences. Kaya lang, pag po babae, yung pong kausap nitong mister, yung reaction niya palagi, tango lang ng tango, no? Umuoo lang ng umuoo. Kaya lang pag ang bisita naman po, lalaki, kakausapin po yung mister, umiiling siya. Iling ng iling. Kaya, very curious yung pare, tinatanong, ano kaya sinasabi ng mga taong ito dito sa mister? Bakit ganyan yung reaction niya? So, nagmisa po, nagdasal, binless, yung patay, pagkatapos nilapitan po itong lalaki, yung mister. Sabi ng pare, condolences po. Pero may tanong lang ako, gusto ko lang malaman, bakit ba pag yung mga babae, yung nagtatanong sa'yo, tumatango ka lang. Pero pag lalaki na, yung kumakausap sa'yo, talagang iling ka na ng iling. Ayon po ba, Father, sabi po ng magsasaka. Kasi po, yung mga babae, kakumari ng aking misis. Sinasabi, condolences, nakikiramay kami. Kaya ako po, tumatango, tinatanggap ko po yung kanilang mga pagbati, yung kanilang pagkikiisa sa aking kalungkutan. Eh, yung mga lalaki, sabi po ng pare, bakit iling ka ng iling? Ayon po ba, Father? Kasi nagtatanong po yung mga kakumpari ko, kung binebenta ko ba daw po yung kabayo, gagamitin daw po nila sa kanilang mga asawa, sabi niya. At sabi ko po, hindi. Mahal na mahal ko ang kabayong yan. Kahit na magkanong offer nyo sa akin, hindi ko ibebenta ang kabayong yan. Siyang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kayo po, kailangan niyo po ba ng naninipang kabayo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa buhay niyo? Hindi naman po ang kabayo ang makakapagbigay ng kapayapaan sa ating puso. Amen? Kung hindi si Kristo, si Jesus ang ating Panginoon, ang pinagmumulan ng kapayapaan. At ang kapayapaan po na binibigay ni Jesus ay regalo. Pwede mong hingin,
ibibigay ng Diyos sa iyo. Pwede mong hanapin, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. But the good news is, because of God's love for us, God, through Jesus, has already given us. This is God's gift to us, peace. And this peace is not the absence of problems. Tandaan niyo po kapatid kahit na meron kayong problema, pwede kang maging payapa. Basta't nabubuhay ka palagi kasama ang Diyos. Amen. Peace is not the absence of problems, but peace is the presence of God in your life. Tinanggap na natin kapayapaan ng Panginoon. Di po ba? Bawat magsisimba kayo. Yan ang sinasabi ng pare. Peace be with you. Pagkatapos, bago pa tayo mag-communion, hindi po ba? Nagbibigayan pa tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kahit na yung mga galit sa'yo, no? Mapipilitan sila kahit peace, peace. No? Pero ang tanong, bakit nawawala ba yung kapayapaan na niregalo na ng Diyos sa atin? Kasi may kalaban ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. And there are 3 enemies of God's peace in our life. Huwag niyo pong kakalimutan ito. The first enemy of our peace is overthinking. Ulitin niyo nga po, overthinking. Marami sa atin walang kapayapaan ng kaisipan dahil ang dami nating iniisip. Amen? Balikan niyo po ang unang pagbasa. Nagkakagulo po ang mga unang Kristiyano. Dapat bang magpatuli o hindi? Yan po ang unang problema ng simbahan natin. Kasi yung mga unang tagasunod ni Jesus, mga Hudyo, tinutuli. Kaya iniisip nila, kung ako ay magiging alagad ni Kristo, dapat magpatuli ako. Pero binigyan po ng linaw ng mga apostol itong turong ito. Hindi naman yung pagtutuli ang magbibigay sa iyo ng katunayan na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Pero nagbigay pa sila ng ibang mga alituntunin na dapat nilang sundan. Binigyan po ng instruction ang mga unang Kristiyano para saan? Para maging panatag, payapa ang kanilang pag-iisip. Through the instruction of the apostles, the minds of the Christian community in the first century was put into peace. Kapatid, kagustuhan ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan unang-una sa ating mga kaisipan. Amen? Pero ang kasalanan natin, aminin natin, tayo ang naggugulo sa ating mga kaisipan. Please, do not overthink. Sabihan mo nga katabi mo, do not overthink. Kasi wala naman tayong magagawa talaga sa ating kakaisip. Sasakit lang ang ulo mo Limbawa, di pa umuwi yung anak mo. Gabi na. Bakit? Sa pagpupuyat mo ba, kakaisip mo sa kanya, mapapauwi mo siya? Di ba hindi? Hindi mo alam, di ka tinatawagan ng asawa mo. Nagtatrabaho sa abroad. Baka nakakita na ng iba. Sa kakaisip mo ba, na-imagine mo meron siyang babae? Gaganda ang iyong pakiramdam. Di ba lalo ka lang nagkakasakit? Kaya nga, meron ka ng ulcer Your worry cannot change the situation. Only God can change your situation. Hindi mababago ng iyong kaisipan ang mga nangyayari ngayon sa iyong buhay. Kailangan natin pong unawain na meron lang mangilan-ngilan na pwede nating baguhin at kontrolin sa ating buhay. Ang tawag po dyan ay the circle of our control. At 3 po yan. First, what you can control is how you think, your mind. Second, what you can control is your actions, yung kilos mo. But third, what you can control is how you respond, how you answer to your experiences. Kaya nga, kung ano man ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo, di mo naman mababago yun Hayaan mo silang mag-isip ng mag-isip tungkol sa iyo. Mas kilala mo dapat ang iyong sarili. Amen? Kung anong ginagawa ng ibang tao sa iyo,
huwag ka mag-alala. Kung meron silang balak na saktan ka, nakikita yan ng Diyos. Ang Diyos ang maghihiganti sa iyo. Tinamaan ka, nasampal ka, natapakan ka, wala kang magagawa doon. Pero ano magagawa mo? Ayong huwag kang maghiganti. Dahil kung meron kang gagawing masama sa iyong kapwa, babalik at babalik yon sa iyo. Amen? Kung alam mo na may balak sila, gawan ka ng masama, ano magagawa mo? E di umiwas ka. Hindi ka naman bato eh. Di po ba? Bato po ba kayo? Hindi. Tao tayo, nakakagalaw tayo. Alam mo, paparating na. May masama siyang balak. Sama ang loob niya eh. Hindi tabi ka. Ha? Yun lang magagawa natin. Kung ginagawan ka ng mali, may control ka pa rin kung paano mo tutugunan yung maling balak o plano nila. Minsan talaga makakaranas tayo ng mga sobrang lalang problema sa ating buhay. Pero pagka masyadong maglaban, pag masyadong stress ang sarili mo, yakapin mo lang. Pag imposible ang sitwasyon, hindi mo laban yan, kapatid. Sa Diyos na yan. Because the impossible is the realm of God. Tandaan niyo po yan. Kung hindi mo tatanggapin yung bagay-bagay, palagi kang mag-aalala, magiging mas mahapdi, magiging mas mabigat ang buhay mo. Amen? Imbis na mag-overthink po kayo, mag-reflect kayo. Magnilay kayo. Tanungin mo ang iyong sarili, ano bang matututunan ko sa karanasan na ito? Ano bang binibigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng sitwasyon na ito? May nagtanong po sa akin sa messenger, sabi, Father, paano po kaya magugunaw ang mundo? Magkakaroon po ba ng earthquake? Magkakaroon po ba ng nuclear war, ng digmaan? Magkakaroon po ba ng tsunami? Father, nag-aalala po ako. Tapos sabi ko, bakit iniisip mo yan? Problema yan ng Diyos. Tapos tanong ko pa nga, bakit? May pambayad ka na ng kuryente nyo? May pambayad ka na ba ng tuition ng anak mo? Yung problemahin mo, bigyan mo ng pansin. Yung nasa harapan mo, yung binigay ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag mong problemahin yung problema ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, walang kapayapaan sa ating kaisipan. Pag kung ano-ano yung mga pinupuno natin sa ating ulo, sa ating isip, huwag niyong pagurin ang isip niyo. God gives us peace first and foremost through our minds. That is why God gives to us His Word, because God's Word is our spirit and life. But the second enemy of God's peace in our life is greed. Sabihin nyo nga po, greed, kasakiman, pagkaganid. Ang tao po, pag walang pera, may problema. Amen? Pero nakakatawa, pag meron na siyang pera, may problema pa rin. Amen? Ano po ang problema ng taong may pera? Dalawa. Una, paano niya mas paparamihin ang pera? Pero ang pangalawang problema niya, paano niya gagastusin ang kanyang pera? Kaya hindi naman po totoo yung kasabihan that money is the answer. Sometimes, money creates more problems than it solves. Pansinin niyo po. Ang dami po mga magpapamilya, nung nagkaroon na po ng mana, ng lupa, nag-away-away na. Minsan, meron po mga bata, napakabait dati nung wala silang pera, pero nung nagkaroon na po ng pera, nagkaroon po ng barkada na mayaman, na mapera, kala mo kung sino na, lumaki ng ulo, ang yayabang, hindi mo na mautusan. Di po ba? Ano po ang kasabihan? More money, more problems. Ang kapayapaan po na binibigay ng mundo, kapayapaan galing sa kayamanan. Pero ito po ay peking kayamanan. Kasi habang naghahabol ka ng pera, miserable ka, di ka masaya. Di po ba? At pagkatapos, pag nakuha mo na yung pera, panandalian lang yung saya. Pagkatapos nun, wala ka na maramdaman eh. Kaya nga po, yung kayamanan, yung pera, yan po ay isang walang laman na pangako. Money, wealth, riches, promises, only empty peace. May kakilala po akong isang matanda. Sobrang yaman. Pero alam niya po, kahit na marami siyang pagkain sa rep, may inventaryo. Yung mga ubas, binibilang po niya, ilan pa yung mga ubas. Nagagalit po yung matanda kapag kulang yung ubas. Siyempre po, meron siyang kasamang
katulong, magugutom, pipitas ng isa, galit na galit yung matanda. At malungkot na kwento, pagkayaman-yaman ng matanda, ni bagyo lang, hindi pa po nakita. Bakit? Kasi nagtitipid. Yan po ba ang payapang buhay na pinagkakaloob ng kayamanan? Mayaman ka nga, hindi ka naman masaya. That is an empty peace, a false peace. Mas buo ang kapayapaan kung susundan natin ang halimbawa ni Jesus. At ano po ang turo ni Jesus? Sabi niya, tingnan nyo nga yung mga ibon na lumilipad, di sila nagtatrabaho, pero nakakakain sila araw-araw. Kayo pa kaya, higit kayo sa mga ibon. Ibig sabihin, kung tayo po ay magtitiwala, mananampalataya sa Diyos, that God provides everything, we would have peace. Amen? Hindi mo kailangan ng sobrang dami na pera at kayamanan para maging payapa ka. Kailangan mo lang ang Diyos. Pag nandyan ang Diyos, sapat na. At dyan magmumula ang iyong kapayapaan. Amen? Third and last, the enemy of peace is unhealthy relationships. Unhealthy relationships. Napansin niyo po, bago nagbigay ng kapayapaan si Jesus sa atin, nagturo muna siya tungkol po sa pagmamahal. Ito po ay dahil ang pundasyon ng kapayapaan ay pag-ibig. There is no peace when there is no love. There is no love when there is no peace. Alam niyo po ba, ayon po sa pag-aaral, research sa Harvard, ang pagtitig daw po sa inyong mga asawa, sa inyong mga minamahal ng matagal, mga 4 minutes po ang kailangan. Yan daw po nagiging daan para lumalim pa ang inyong relasyon, ang inyong pag-iibigan. When couples stare, look at one another with love, your relationship will become stronger and deeper. Kaya nga po, tanungin niyo sarili niyo, kayo po mga may asawa, tinitignan mo pa ba ang iyong asawa? Tinititigan mo pa ba siya? Alam niyo pong problema natin ngayon, mas matagal pa yung pagtingin natin, pagtitig natin sa ating mga cellphones, gadget, computer, kesa sa bawat isa. Ang average na daily screen time ng isa pong Pilipino, ito po yung research. Nakakapagtagal daw po ng isang Pilipino nakatutok sa gadget. 8 hours in a day. Wow! Grabe po, no? Ano po ang 8 hours sa isang araw? Kung hindi 1/3 ng iyong araw. Sinasayang natin 1/3 ng ating buhay, tinitignan ang mga bagay na wala naman talagang halaga sa atin. Kaya nga po, marami sa mga Pilipino po ngayon, ano po ang sakit? Di po makapag-focus, marami po may insomnia, hindi makatulog. At gumawa po sila ng therapy para po magamot yung ganito pong klase ng sakit. Di mapakali, di makatulog. Staring therapy. Nabasa ko po ito, natawa ako. Bakit? Paano po ito? Itututok lang daw po ang tao sa isang puting dingding. Titignan lang daw po niya yon, sasanayin na. Doon lang siya, nakaupo lang siya for 5 minutes, 10 minutes, ganun po, no? Binabayaran po yon. Tayo, pumasok ka lang sa simbahan, hindi ka na masisingilin. Nandyan ang Blessed Sacrament. Nandyan ang Diyos. Titigan mo siya. Makakaramdam ka ng pagmamahal at ng kapayapaan. Kaya nga po, ang tawag natin sa adoration is a long, loving look at the Lord. Yan lang kailangan natin is to have more time for adoration of God. Adore your wives, your husband, your family. Start by having a long, loving look at them. Miss na yung mga cellphone natin, titigan nyo naman po sila ng matagal na merong pagmamahal. Yan ang magiging daan ng ating kapayapaan. Kapatid, walang tunay na kapayapaan kung nakatitig ka lang sa mga gulo, sa mga problema ng buhay na ito. Amen? Pag tinignan mo yung mahal mo, makakaranas ka ng pagmamahal sa puso mo. A healthy relationship is a foundation of true peace in our life. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway malabanan natin itong tatlo na naninira ng regalo ng kapayapaan na pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Una, huwag ka naman masyadong mag-isip na mag-isip, magtiwala ka lang palagi. Pangalawa, huwag ka naman masyadong ganid. Pasalamat ka palagi. Maging kontento ka sa mga grasya na pinagkakaloob ng Diyos
sa iyo. Pangatlo at kahuli-hulihan, tingnan mo naman, titigan mo naman ang iyong minamahal para lumalim pa ang iyong ugnayan, ang pagmamahal mong yan ang maging pundasyon ng tunay na kapayapaan. Naway, kapayapaan ng Diyos ang magbigay po sa atin ng panibagong lakas ngayon at ng tuwa para pagpatuloy natin na may pag-asang ating paglalakbay hanggang marating natin ang maluwalhating buhay kasama ating Diyos sa magpa sa walang hanggan. Amen.